Isang putok lang. Walang commitment. Walang intimacy. Walang romance. Tulungan mo ako magka-baby. It's just one night. Nabigla si Daniel. Pero nakita niya kung gaano kaseryoso si Vivian. Napahinto si Daniel sa pagmamaneho saglit. Viv? Sure ka ba? Hindi to pizza delivery ah. Maingay yung function room ng maliit pero sosyal na restaurant sa Quezon City. May mga lobo sa kisame, pastel ang motif, at sa gitna ng venue ay may malaking tarp na may mukha ng sanggol na may korona at nakasulat, "Welcome to the Christian world, Baby Theo." Nagsisigawan ang magbabarkada habang nagpapalitan ng kwento tungkol sa diaper brand sa parang thesis defense. Girl, huggies talaga. Nagkakarasya siya sa iba eh. Care mo kaya yung goat's milk formula? Mahal yun pero worth it. Sa isang tulok, tahimik na nakaupo si Vivian. Naka-white dress na simple, pero halatang mamahalin. Maayos ang buhok, light lang ang makeup, at may hawak na wine na hindi niya naman iniinom. Nakangiti siya tuwing may tumatawa, pero may distansya. CEO siya ng isang kilalang kumpanya. Sanay sa boardroom, sanay sa control. Pero dito, pakiramdam niya, siya ang odd one out. Isa-isa niyang pinanood ang mga kaibigan niya. May kargang baby, may ka-holding hands, may hinahabol na toddler. Lahat may partner. Lahat may pamilya. Lahat maliban sa kanya. Viv, dito ka nga. Sigaw ng isa sa kaibigan. Bago pa siya makatakas, sinabit na sa kanya ang isang fake baby bump apron mula sa photo booth. Nagsigawan ng lahat sa kakatawa habang siya'y namumula sa hiya. Bagay, practice na! Screenshot ko for the future. Napilitan siyang tumawa, malakas, kumbinsido. Pero sa loob may kung anong kumirot. Sa group picture, nagsisiksikan ang mga mag-asawa. Naiwan siyang mag-isa sa dulo. Hanggang sa may biglang tumabi sa kanya. Si Daniel. Nakapolo na lukot na. May hawak pang plato ng spaghetti. Ngumiti siya at bumulong. Relax. Ako munang placeholder. At sa unang pagkakataon buong hapon, natuwa si Vivian ng totoo. Paglipat nila sa buffet area, mas lumakas ang ingay. Halo-halong tunog ng kubyertos. Tawa at iyak ng mga bata na ayaw magpa-picture ulit. Si Vivian pumila sa pasta station. Nagpanggap na sobrang interesado sa choice ng sauce. Kahit pareho lang naman ang amoy. Viv, dito ka. Tawag ni Mika. Isa sa barkada niya. Habang kumakaway gamit ang hawak na baby bottle. Pag-upo niya sa table, parang automatic na nag-iba ang topic. Kanina, diaper at gatas. Ngayon, siya na. Uy, Vivian, sabi ni Jessa habang nagkakalkal ng lumpia. Serious question ha? Kailan ka ba mag-aasawa? Sumugod agad si Mika. Clock is ticking, girl. Hindi ka na bumabata. Napangiti si Vivian. Yung smile na sanay niyang isuot sa meetings. Polite, controlled. Walang bakas ng inis. Nako, busy lang talaga. Sagot niya. Sabay lagay ng konting pasta sa plato. Busy ka naman palagi eh. Tawa ng isa pa. CEO ka nga. Pero hindi ka pwedeng CEO forever. Kailangan mo rin ng asawa. Bago siya makasagot, may lumapit na babae na may malaking handbag at mas malaking boses. Ay, ikaw pala si Vivian? Sabi nito na parang matagal na silang close. Anak, maganda ka naman. Bakit wala ka pang asawa? Nanigas si Vivian ng konti. Hindi niya kilala, pero kilala siya dahil sa barkada o dahil sa usapan. Ramdam niyang uminit ang pisngi niya, pero umiti pa rin siya. Parang nagpipicture. Choice ko po. Biro niya. Light lang. Sabay tawa na pilit. Sa gilid, narinig niya si Daniel na sumingit.
Tita, baka mataas standards siya. Pwede rin siyang mag-apply. May form ba? Sabay kindat sa barkada. Nagkatawanan sila. Nawala saglit ang spotlight sa kanya. Pero ang bigat sa dibdib niya, hindi. Habang kumakain, tumitingin siya sa paligid. May isang asawa na pinupunasan ng bibig ng partner niya. May isa namang nag-aayos ng bib ng baby. Mga eksenang simple pero nakakatusok. Gusto niya rin magkaroon ng ganon. Hindi yung partner lang, kundi yung bata. Yung may tatawag sa kanya ng mama. Pero sa totoo lang, pagod na siyang maghintay ng tamang tao na parang out of stock palagi. Para makalayo, tumayo siya at nag-volunteer magbantay sa kids' corner. May maliit na playmat, ilang plastic blocks at isang toddler na parang may mission mang-hijack ng atensyon. Pag-upo niya ay biglang dumiretso ang toddler sa kanya at kumapit sa hita niya, parang octopus. Ate! Sabi ng bata sabay dikit ng pisngi sa tuhod niya. Uy, hello! Bulong ni Vivian. Medyo natatawa. Sinubukan niyang tanggalin ng maingat. Pero ayaw bumitaw. Mas humigpit pa ang yakap ng bata. Doon na siya natahimik. Ang lambot, ang init, ang simple. Parang may pinto sa loob niyang biglang bumukas. Yung matagal niyang tinutulak palayo. Viv? Boses ni Daniel sa likod niya. Paglingon niya, si Daniel ay nakatayo. May hawak na cupcake. Sa ibabaw ay may icing na nakasulat. Nang pang-asar pero cute. Future hot mom. Inabot nito sa kanya na parang peace offering. Baka kailangan mo to. Pangkontra sa mga tanong. Sabi niya na mahina ang boses. Mas seryoso kesa kanina. Napangiti naman si Vivian. Ngayon ay mas totoong smile na. Grabe ka. Pero tinanggap niya. At habang kumakapit pa rin yung toddler sa kanya, hindi niya napigilang isipin. Paano ko hindi na ako maghintay? Medyo malamig na ang hangin sa labas nang matapos ang binyag. Isa-isa nang nag-uwian ng mga bisita. May bitbit na loot bags at pagod ang mga bata na nakatulog na sa balikat ng mga magulang. Nakatayo naman si Vivian sa gilid ng parking lot. Hawak ang maliit na token na bigay ng ninang. Isang mini succulent na may tawag na Watch Me Grow. Napangiti siya doon. Sana ganun lang kadali, naisip niya. Hatid na kita, sabi ni Daniel habang ina-unlock ang kotse niya. Ayokong mag-grab ka pa ng ganitong oras. Sure ka? Baka out of way, sagot niya. Viv, QC to Makati lang to, hindi Baguio, tara na. Tahimik ang unang ilang minuto ng biyahe. Tanging tunog ng signal light at mahinang music sa radyo ang maririnig. Hanggang sa si Daniel na ang unang nagsalita. Grabe no? Sabi niya. Lahat sila may asawa na. Tayo na lang naiwan sa clearance sale. Napatawa si Vivian. Hoy, hindi tayo clearance. Limited edition tayo. Ah, ganun ba? Bakit puro may depektong napupunta sa atin? Sabay tawa ni Daniel. Yung ex ko, naalala mo? Yung gym instructor? Yung may motivational quote sa bio pero nangungutang sa'yo? Sagot niya agad. Exactly. Walking red flag na may abs. Talo ka, sabi ni Vivian. Yung huli ko, few months na kami bago ko nalaman na may legal wife pala sa Bulacan. Grabe, extended universe pala si kuya. Pareho silang natawa ng malakas. Yung tipong tawang may halong pagod at konting kirot. Parang pareho silang sanay gawing joke ang mga maling tao na pinapapasok nila sa buhay. Biglang nagpalit ng kanta sa radyo. Isang sobrang cheesy na love song mula early 2000s. Yung tipong pangkasal montage. Nilakasan ni Daniel. Theme song natin to, Viv. Para sa future jowa mo. Patayin mo na nga yan. Mabilis na sabi niya. Sabay abot sa radyo. Nagkasabay pang kamay nila sa pag-off. Saglit naman na natahimik ang kotse. Hindi awkward na nakakailang, kundi awkward na may ibig sabihin. Sa labas, dumadaan ang ilaw ng mga poste.
Pasulpot-sulpot sa mukha ni Vivian. Nakatingin siya sa labas. Pero halatang malayo ang iniisip. Okay ka lang? Tanong ni Daniel na mas mahinahon na. Huminga naman ng malalim si Vivian. Dahil napagod ako. Sa traffic? Sa paghihintay. Sumulyap si Daniel sa kanya pero hindi nagsalita. Alam mo yung feeling na lagi mong sinasabing, darating din? Na may tamang tao for you? Parang napatawa siya na mahina. Parang scam. Grabe siya. Hindi, seryoso. Lahat ng kilala ko may pamilya na. Ako? May kumpanya nga, may pera, may kondo. Pero pag uwi ko, tahimik. Walang naghihintay. Walang tatawag sa akin ng mama. Mas bumagal ang takbo ng kotse. Gusto ko na magkaanak, Dan. Diretso niyang sabi. Kahit wala na munang asawa. Doon ay tuluyang nawala ang biro sa hangin. Teka, sabi ni Daniel ang dahan-dahan. Like, adoption? Umiling si Vivian. Nanginginig na konti ang kamay niya sa kandungan. Hindi lang basta. Gusto ko maranasan. Yung pagbubuntis. Yung may parte ako. Tahimik. Tanging ugong lang ng makina. Viv. Mahina niyang sabi. Lumunok siya at tumingin kay Daniel. Diretso sa mata. Walang ngiti. Walang biro. Paano kung nagsimula siya halos pabulong? Tulungan mo kaya ako magka-baby? Nanatiling nakatutok ang mata ni Daniel sa daan. Pero halatang nanigas ang mukha niya. Ganap lang. Walang commitment. Walang expectations. Walang relasyon. Kung ayaw mo, basta baby lang. Parang biglang lumiit ang loob ng kotse. Biglang pumreno si Daniel sa gilid ng daan. Hindi malakas, pero sapat para maramdaman ang bigat ng sandali. Humarap siya kay Vivian. Gulo ang emosyon sa mukha niya. Gulat, pag-aalala, at kung ano pang hindi niya maipangalan. Viv, sabi niya na halos pabulong. Sure ka ba? Walang atras sa mga mata ni Vivian. Takot, oo. Pero buo ang desisyon. Napailing si Daniel ng bahagya. Parang hindi makapaniwala sa sitwasyon. Hindi to pizza delivery, ah? Sabi niya. Pilit na biro, pero basag ang boses. At sa gitna ng ilaw ng kalsada at tahimik na gabi, pareho nilang alam. May binuksan silang usapan na pwedeng magbago ng buhay nila. 3 araw na walang chat, walang meme, walang nakauwi ka na mula kay Daniel. At si Vivian ilang beses binuksan ang conversation nila. Pero walang matype. CEO siya. Sanay gumawa ng malalaking desisyon. Pero ito, iba. Hindi ito tungkol sa negosyo. Buhay ito. Sa kabilang side ng syudad si Daniel naman, ilang beses ding hinawakan ng phone. Ilang beses ding ibinaba. Hindi niya makalimutan ang mukha ni Vivian sa kotse. Hindi desperate, hindi pa bigla-bigla. Sigurado. Takot, pero sigurado. Sa ika-4 na araw may pumasok na message. From Daniel. Kape tayo? Usap tayo ng maayos? Nagkita sila sa isang tahimik na cafe sa BGC. Weekday afternoon kaya konti lang tao. Glass walls, soft music, amoy espresso. Umupo sila sa magkabilang side ng mesa na parang may business deal na pag-uusapan. So, unang sabi ni Daniel, hawak ang kape pero hindi umiinom. Pinag-iisipan ko. Tahimik lang si Vivian at hinihintay ang susunod. Hindi to biro. Hindi rin basta pabor lang. Dagdag niya. Pero kilala kita at may tiwala ako sa'yo. Doon siya napahinga ng malalim. Gagawin natin to ng malinaw. Sabi ni Vivian at agad na bumalik ang CEO mode. Kinuha niya ang phone niya. May rules para walang gulo. Grabe, may minutes of meeting ba to?
Biro naman ni Daniel. Meron, kung gusto mo. Pinuksan niya ang notes app. Rules. Number 1, walang selosan. Number 2, walang aasa. Number 3, baby lang. Tinitigan nilang dalawa ang listahan. Parang kontrata na walang lawyer. Sabi ni Daniel. Libre consultation lang. Sagot naman ni Vivian. Pareho silang natawa. Yung tawang may kaba sa ilalim. Alam nilang kahit anong sulat nila dyan, walang kasiguraduhan ang emosyon. Paglabas nila ng cafe, awkward ang paalam. Text ka pag nakauwi ka na, sabi ni Daniel. Sure. Pero ng gabing yon pareho silang gising. Si Vivian nakatitig sa kisame. Paulit-ulit binabasa ang 3 rules. Si Daniel naman nakahiga pero mulat ang mata. Iniisip kung paanong nagsimula sa binyag at nauwi sa desisyong pwedeng magbago ng buhay nila habang buhay. 3 alarm ang sinet ni Vivian para sa araw na yon. Hindi dahil may meeting siya, kundi dahil iyon ang araw na may bilog sa ovulation calendar app niya. Ilang linggo niya itong pinag-iralan na parang board exam. May notes pa siya sa planner. Peak days, no stress, hydrate. CEO energy. Pati reproduction, naka-project plan. Maaga siyang nagising kahit kulang sa tulog. Nakahiga siya saglit, nakatitig sa kisame. Habang ang utak niya ay parang sabay-sabay na meeting. Ready na ba talaga ako? What if magbagong isip niya? What if ako magbagong isip? Umupo siya at hinawakan ang dibdib niya. Mabilis ang tibok. Kalma. Bulong niya sa sarili. Desisyon mo to. Buong umaga, naglinis siya ng kondo na parang may paparating na health inspector. Pinalitan niya ang bedsheets, inayos ang couch pillows, nag-spray pa ng light room mist na amoy fresh linen. Pagkatapos, napaupo siya sa sofa at napatawa ng mahina. Vivian, CEO ka, bakit kinakabahan kang parang first date mo? Sabi niya sa sarili. Dahil siguro sa totoo lang, mas mabigat pa to kaysa sa first date. Bandang gabi naligo siya ng matagal. Pinatuyo ang buhok, nagsuot ng simpleng pambahay. Hindi sexy, hindi formal. Yung komportable, yung siya lang. Bago dumating si Daniel, nagbuhos siya ng konting wine sa baso. 1 lagok, 2. Para lang kumalma. Bulong niya. Nag-doorbell. Parang may kumalabog sa dibdib niya. Pagbukas niya ng pinto, si Daniel ang nandoon. Naka-t-shirt at jeans. May dalang maliit na paper bag. Bumili ako ng ice cream. Sabi niya na parang nahihiya. Baka kailangan natin ng distraction? Napangiti si Vivian. Salamat. Pagpasok ni Daniel, pareho silang parang hindi alam saan ilalagay ang mga kamay. Sanay silang magbiruan. Pero ngayon, may bigat sa hangin. Umupo sila sa sofa. May pagitan na isang throw pillow na parang border. So, kumain ka na? Tanong na Daniel. Yeah. Ikaw? Oo. Traffic nga lang. Small talk. Safe topics. Weather na lang kulang. Ilang minuto silang nanood ng random cooking video sa TV na walang may gustong aminin na wala naman talagang pinapanood. Hanggang sa natahimik. Yung klaseng tahimik na alam mong hindi na maiiwasan ang totoong dahilan ng pagpunta. Naunang magsalita si Vivian. Mahina lang. Okay ka lang? Huminga naman ng malalim si Daniel. Kinakabahan pero nandito ako. Tumango siya. Ako rin. Walang romantic music. Walang dramatic na ilaw. Walang movie movement. 2 taong parehong takot. Parehong desidido. Parehong hindi sigurado kung tama ba to. Pero piniling magtiwala sa isa't isa. Maingat ang galaw. Maraming sandaling may alanganin. May mahihinang tawa dahil sa hiya.
May sandaling napapapikit na lang dahil mas madali kesa tumingin. Hindi to kwento ng passion. Ito ay kwento ng desisyon. At nang matapos ang lahat, ang unang narinig ay mahina nilang paghinga at ang ugong ng aircon. Pareho silang nakahiga. Nakatingin sa magkaibang direksyon ng kisame. Sabi ni Daniel. Sabay upo agad. Water? Yeah, sagot ni Vivian. Sabay tayo rin. Pareho silang umiwas ang tingin habang inaayos ang damit. Parang may invisible line na biglang sumulpot sa gitna ng sala. Sa kusina, nag-abot si Daniel ng baso ng tubig. Nagkasalubong saglit ang kamay nila. Thanks, sabi ni Vivian. Sure. Gusto niyang magsabi ng kahit ano. Joke, comment, kahit tungkol sa ice cream na natunaw na sa mesa. Pero parang may bumara sa lalamunan niya. Pareho nilang nararamdaman. Huwag muna nating pag-usapan ang nararamdaman. Masyadong delikado. Masyadong maaga. Bumalik sila sa sofa. Kumain ng ice cream diretso sa tub. Salitan sa kutsara. Pero wala ang dating gaan. Tahimik, pero hindi komportable. Parang may bagong pader na itinayo sa pagitan nila. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Daniel. Siguro, alas na ako? Sabi niya. Okay, sagot naman ni Vivian. Pilit na normal ang boses. Sa pinto, saglit silang nagkatitigan. Maraming gustong itanong. Maraming gustong linawin. Pero pareho nilang piniling huwag. Text ka pag nakauwi ka na, sabi niya. Oo. Umalis si Daniel. Pagkasara ng pinto, doon lang napaupo si Vivian sa sahig. Nakasandal sa pinto. Huminga siya ng malalim, para ngayon lang ulit siya nakahinga ng buo. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya masaya. Nasa gitna siya ng isang bagay na hindi niya alam ang dulo. Sa kabilang banda naman ng syudad, si Daniel naman tahimik lang sa pagmamaneho. Walang radyo, walang tawag. Hawak niya ang manibela pero ang isip niya nasa kondo pa rin ni Vivian. Pareho silang may parehong iniisip. Simula pa lang to. At pareho silang natatakot kung saan sila dadalhin ng simula na yon. Hindi nag-text si Vivian kinabukasan tungkol sa nangyari. Nag-text siya tungkol sa noodles. May naiwan kang ice cream dito, tunaw na. Kasalanan mo to. Text ni Vivian. Grabe, victim blaming? Bili na lang tayo ng bago. At doon ulit nagsimula sa simpleng usapan na parang walang mabigat na desisyong pinagsaluhan. Lumipas ang 2 linggo, may isang umaga na tahimik siyang umupo sa gilid ng kama, hawak ang pregnancy test. Isang linya, negative. Matagal siyang nakatitig doon. Hindi umiiyak, hindi rin nabigla. Parang may parte sa kanyang handa na. Nag-message siya kay Daniel bandang hapon. Hindi nag-work. Saglit bago dumating ang reply. Okay lang. Try tayo ulit. Project yan, diba? Iteration. May kasunod pang laughing emoji. Napangiti si Vivian. Buti na lang, marunong pa rin silang magbiro. Sa pangalawang schedule, mas magaan na ang hangin. Wala nang wine, wala nang matagal na katahimikan. Parang pareho na nilang alam kung bakit nandoon ang isa't isa at hindi kailangan lagyan ng drama. Pagkatapos, hindi agad sila umuwi sa kani-kanilang mundo. Nauwi sila sa kusina, parehong gutom. May pansit canton ka? Tanong ni Daniel habang binubuksan ang cabinets na parang sa bahay niya. 2 lang. Huwag mo ubusin, sagot ni Vivian. Habang naghihintay kumulo ang tubig, nanonood sila ng random cooking video sa phone ni Daniel. Isang foreign chef na gumagawa ng sobrang complicated na ramen. Tignan mo yan, may thermometer pa sa sabaw, sabi ni Daniel. Samantalang tayo pag hindi maalat, sapat na, sagot naman ni Vivian. Kumain sila sa counter, nakatayo at parang parehong may hawak na mangkok ng instant noodles. Simple, tahimik, pero hindi na awkward.
Mas masarap to kaysa fine dining, sabi ni Daniel. Depende kung positive next time, sagot niya. Hindi na sila umiwas sa usapan. Lumipas pa ang linggo, hindi pa rin agad nag-work. Isang gabi dumating si Daniel na pagod, galing overtime. Si Vivian naman, galing sa buong araw na meeting. Masakit ang likod at kakaupo. Ay, ang sakit ng likod ko. Reklamo niya habang nakahiga sa sofa. Gusto mo masahe? Tanong ni Daniel. Napalingon siya. Marunong ka? May girlfriend ako dati na laging may back pain. Training arc ko yun. Wow, character development. Umupo siya sa sahig sa likod ng sofa. Maingat ang kamay niya. Hindi bastos, hindi malisyoso. Parang simpleng pag-aalaga lang. Okay lang pressure? Tanong niya. Oo. Wait. Ay, oo. Sige, dyan. Napapikit si Vivian. Hindi dahil romantic, kundi dahil matagal na rin simula nang may gumawa ng ganitong bagay para sa kanya nang walang kapalit. Salamat. Mahina niyang sabi. Welcome. Sagot naman niya na simple lang. Isang gabi pagkatapos ng isa na namang try na nauwi sa kwentuhan, napagod silang pareho. May palabas sa TV na hindi nila sinusubaybayan. Nakahiga si Vivian sa sofa. Ulo niya ay nasa braso ng couch. Umupo si Daniel sa kabilang dulo. Hanggang sa maya-maya, lumapit siya ng kaunti. Hindi sadya, para lang mas makakita sa TV. Hanggang sa halos magkadikit na ang balikat nila. Walang nagsalita. Hanggang sa pareho na lang silang nakatulog. Walang mali siya. Walang plano. Walang rules na nilabag. Pero pagising na Vivian bandang 3:00 ng madaling araw, nakapatong ang ulo niya sa balikat ni Daniel. At ang kumot na nasa kalahati nilang dalawa. Hindi siya gumalaw agad. Tahimik lang siya. Pinapakinggan ng steady na paghinga ni Daniel. Sa unang pagkakataon, mula nang sinimulan nila ito, hindi niya naramdaman na mag-isa siya. Hindi lang ito tungkol sa baby. Hindi pa niya inaamin, pero may nagbabago. Sa mga sumunod na pagkikita, mas madalas na ang tawa kaysa kaba. May mga gabi na nauuwi sa pag-order ng fries 12:00 ng gabi. May mga usapan tungkol sa childhood nila. Sa paborito na lang cartoons, sa mga pangarap na hindi nila nasabi sa kahit kanino. Alam mo, sabi ni Daniel minsan habang nakaupo sila sa sahig, may hawak na milk tea. Ang weird ano? Parang mas kilala pa kita ngayon kesa nung barkada days natin. Dati kasi puro inom lang tayo. Sagot naman ni Vivian. Ngumiti siya. Ngayon iba na trip natin. Fertility journey. Shut up. Tawa niya at sabay bato ng throw pillow. Pero sa likod ng biruan, may bagong lambot sa pagitan nila. Hindi nila pinag-uusapan ng feelings. Hindi nila binabanggit ang posibilidad. Pero sa bawat gabi na mas matagal ang kwentuhan kesa sa orasan, sa bawat simpleng hapunan, sa bawat ingat ka pag uwi, may unti-unting nabubuong koneksyon na hindi nila planano. Nagsimula ito bilang arrangement. Pero habang tumatagal, mas nagiging natural ang presensya nila sa buhay ng isa't isa. At kahit pareho nilang pilit inaalala ang 3 rules sa notes app, walang salosan, walang aasa, baby lang, may parte sa kanila ang tahimik na nagtatanong, paano ko hindi na lang ito tungkol sa plano? Maaga nagising si Vivian dahil sa kakaibang pakiramdam sa tiyan niya. Hindi pa naman hilo, hindi rin sakit. Parang may kakaiba lang. Ilang araw nang delayed ang period niya, pero ayaw niyang umasa. Ilang beses na siyang nadismaya nitong mga nakaraang buwan. Tahimik ang kondo, liwanag pa lang ng umaga, kulay abo ang langit sa labas ng bintana. Dahan-dahan siyang bumangon at dumiretso sa banyo. Nasa drawer pa rin ang pregnancy tests na binili niya, just in case. Ilang beses na rin niyang tinignan ang kahon na yon, pero ngayon lang siya may lakas ng loob gamitin ulit.
Habang hinihintay ang resulta, hindi siya humihinga ng maayos. Okay lang kahit hindi pa. Bulong niya sa sarili. Okay lang. Tiningnan niya ang test. Isang linya. Tapos, may isa pang unti-unting lumilitaw. Naniga siya. Hindi. Mali to. Agad niyang sabi na parang may kausap. Binasa niya ulit ang instructions. Positive daw kapag 2 linya. Kahit faint. Umupo siya sa gilid ng bathtub. Hawak ang test. Nanginginig ang kamay. Lumipas ang 5 minuto. Hindi nawawala ang pangalawang linya. Tumayo siya bigla at kumuha pa ng isa pang test. At isa pa. 3 test sunod-sunod. Lahat may 2 linya. Napaupo siya sa sahig ng banyo. Napahawak sa bibig niya. Hindi siya umiiyak agad. Parang hindi pa nagsisink in. Buntis ako. Mahina niyang sabi. Pagkatapos nun, doon pa lang nagsimulang tumulo ang luha niya. Tahimik, mabagal, halo-halong saya at takot. Hindi na siya nag-ayos. Naka-oversized shirt pa rin siya. Ang buhok ay magulo pero agad niyang kinuha ang phone niya. Tinawagan niya si Daniel. 2 ring, 3. Hello? Antok na boses ni Daniel. Hindi siya agad nakapagsalita. Viv? Okay ka lang? Huminga siya ng malalim. Dan? Bakit? May nangyari? Positive. Tahimik sa kabilang linya. Akala niya naputol ang tawag. Dan? Oh, wait. Mahina niyang sagot. May kalusko sa background. Parang napaupo siya. Like, positive? Oo. 3 tests na. Mas lalong tumahimik. Pagkatapos may marahang tawa na parang hindi makapaniwala. Grabe. Galit ka ba? Bigla niyang tanong at hindi niya namalayang lumabas. Ha? Hindi. Viv, huminga siya ng malalim. Nakangiti ako ngayon. Natataranta lang ang utak ko. Napatawa siya ng may luha pa. Same. Wait, punta ako dyan. Sabi ni Daniel agad. Sure ka? Hindi ka pa nag-aalmusal. Mas importante to kaysa naman pandesal. Pagdating ni Daniel, halos mabangga pa siya sa pagpasok. Dalang ka ba? At pagmamadali. Pagbukas ni Vivian ng pinto, saglit silang nagkatitigan. Parehong may halong takot at saya sa mukha. Inabot niya ang 3 pregnancy test na nakapatong sa tissue sa mesa. Tinitigan ni Daniel isa-isa. Umupo siya sa sofa ng mabagal. Parang nawala ng lakas ng tuhod. So, sabi niya, tumingin kay Vivian. Magiging daddy by biology? Natawa siya kahit naiiyak. Mukhang gano'n na nga. Hindi sila nagyakapan agad. Hindi sila sumigaw. Parang pareho silang maingat sa moment. Baka mabasag. Pero ramdam. Ramdam ang bigat. Ramdam ang tuwa. Ramdam ang takot sa responsibilidad na parating. Okay ka lang? Tanong na Daniel. Di ko alam. Sagot niya ng tapat. Masaya ako pero natatakot. Same, sabi niya. Pero nandito lang ako. Simple lang, walang grand speech. Pero sapat. Bandang tanghali, pareho silang lutang. Ilang beses silang tinitingnan ulit ang test. Parang mawawala ang linya kapag hindi binantayan. Mag-celebrate tayo? Saan? Wala akong energy mag-ayos. Tamang lugar lang para sa ganitong mental state. Dinala siya ni Daniel sa maliit na karinderya malapit sa kanto ng building. Yung may plastic na upuan at electric fan na maingay. Umupo sila sa sulok. Ate, 2 tapsilog nga at extra sabaw. Order ni Daniel. Habang hinihintay ang pagkain, nakatingin lang sila sa isa't isa. Sabay tatawa bigla na parang hindi pa rin makapaniwala. My baby, sabi ni Vivian ng pabulong. My baby, ulit din ni Daniel. Parang tinatry din na ipasok sa utak niya.
Hindi pa siya masakit sa likod. Hindi pa umiiyak. Pero andyan na. Dagdag niya. Team project natin to, sabi ni Daniel. Walang atrasan na, sagot niya. Wala. Dumating ang pagkain, kumain sila na parang normal na araw lang. Pero hindi na magiging normal ang kahit ano mula ngayon. Sa gitna ng amoy ng pritong bawang at ingay ng kutsara sa plato, may bagong yugtong nagsimula. Hindi sila magpartner. Wala silang label. Pero may batang darating sa mundo na pareho nilang pananagutan. At sa simpleng karinderya na iyon, habang pareho silang lutang at nakangiti, nagsimula ang pinakamahalagang papel na gagampanan sa buhay. Hindi dramatic ang unang buwan ng pagbubuntis ni Vivian. Mas madalas itong tahimik na pagod, biglang hilo, at pagkain na ayaw ng katawan niya kahit naman paborito niya dati. Pero sa lahat ng yon, isang bagay lang ang consistent. Nandyan si Daniel. Anong gusto mo? Tanong niya isang gabi habang naka-video call sila. Ewan ko. Sagot naman ni Vivian na nakahiga sa sofa. May kumot. Kanina gusto ko ng fried chicken. Ngayon nasusuka na ako pag naiisip ko. Okay. Backup plan? Maasim. Gusto ko maasim. Makalipas ang 30 minuto, kumatok si Daniel sa pinto. May dalang supot ng green mango, sinigang mixed candy, at 2 pang random na maasim na snacks. Hindi ko alam kung alin dyan ang tip ng hormones mo, sabi niya. Overachiever, sagot niya, pero nakangiti. Isang umaga sa clinic, magkatabi silang nakaupo sa OB waiting area. Puro buntes sa paligid. May mga asawang may hawak ng bag. May naglalaro sa phone. May nag-aabang ng number. Si Vivian may hawak na maliit na envelope ng lab results. Si Daniel naman may hawak na bote ng tubig at maliit na fan. Nahihilo ka ba? Tanong niya agad nang mapansin niyang tahimik siya. Medyo. Inabot agad niya ang tubig. Dahan-dahan lang. Simple, walang drama. Pero ramdam ni Vivian na hindi niya kailangang maging matapang, mag-isa. Isang gabi, 12:00 na, bigla siyang nag-message. Gusto ko ng mangga na may bagoong. Yung hilaw. Yung maasim na masakit sa panga. Ilang segundo lang. Seryoso ba o test lang to? Seryoso, naiiyak na nga ako eh. Makalipas ng 20 minuto, may kumatok. Pagbukas niya si Daniel naka-shorts, tsinelas at medyo magulo ang buhok. May hawak na plastic container. Pinag-awayan pa namin ng tendera kung hinog na ba daw to o hindi, sabi niya. Napatawa naman si Vivian habang inaamoy ang mangga. Salamat. O ito bayad, isang hiwa. Umupo sila sa kusina. 2:30 na ng gabi. Naghihiwa ng mangga habang nakasandal ang tiyan niya sa mesa. Ganito ba talaga to? Tanong ni Daniel. Welcome to pregnancy. Sagot niya na may ngiting pagod. Dumating ang unang ultrasound appointment na may heartbeat na maririnig. Tahimik sila pareho sa loob ng dim na room. Nakahiga si Vivian, may malamig na gel sa tiyan. Si Daniel nakatayo sa tabi. Hindi alam saan ilalagay ang kamay. Tapos, narinig nila. Dab-dab, dab-dab, dab-dab. Mabilis, maliit, buhay. Nanigas si Daniel. Sa kanya yun? Tumango ang doktor. Strong heartbeat. Hindi naman nagsalita si Vivian. Hindi rin sa Daniel. Pero paglingon niya, nakita niya na may luha sa gilid ng mata nito. Pilit, pinapahid. Paglabas sila ng klinik, tahimik pa rin sila. Hanggang sa biglang sabi ni Daniel, Grabe, may tiny human. Hindi na project lang. Sagot ni Vivian, mahina. Habang lumalaki ang tiyan ni Vivian, lumalaki rin ang mga diskusyon nila, lalo na tungkol sa pangalan. Paglalaki, Theo, sabi ni Daniel.
Parang accountant. Sagot niya. Anong gusto mo? Zeus? Basta hindi mo kang may insurance plan pag narinig. Grabe ka. Minsan, nagtalo pa sila ng seryoso tungkol dito habang nasa grocery aisle. Hindi porket ikaw ang nagbuntis, ikaw na lang pipili. Sabi ni Daniel. Excuse me? Ako may back pain. Ako may cravings. Ako nasusuka. May veto power ako, no? Nagkatinginan sila. Tapos, sabay natawa. Isang hapon, nag-message si Daniel. Guess what? Lilipat ako ng kondo. Oh, nice. Saan banda? Same building mo. Ilang segundo bago siya nakareply. Hey you, stalker ka ba? Nope. Para convenient lang. Para malapit sa project supervisor. Pare-pareho nilang alam. Hindi lang convenience yon. Mula noon, mas madalas na silang magkita. Minsan magkasabay sa elevator. Minsan sabay mag-almusal sa baba. Minsan simpleng katok lang sa pinto para mag-abot ng prutas. Hindi sila couple. Walang label. Pero sa bawat check-up, sa bawat midnight craving, sa bawat paghawak na Daniel sa siko ni Vivian, kapag nahihilo siya, may unti-unting nabubuong bagay na mas matalim sa usapan nilang baby lang. At kahit pareho lang nilang hindi pa binabanggit, pareho nilang nararamdaman. Hindi na lang ito tungkol sa pagbuo ng buhay. Hindi tungkol sa pagbuo ng lugar, sa buhay nila para sa isa't isa. Mas pilog na ang tiyan ni Vivian ngayon. Hindi na ito yung tipong pwede pang itago sa loose na damit. Kita na, ramdam na. Bawat galaw niya mas mabagal, mas maingat. Pero sa bawat buwan na lumilipas, may isa pang bagay na unti-unting lumalaki kasabay ng bata sa loob niya. Yung nararamdaman niya kay Daniel. At yon ang mas nakakatakot. Isang hapon, nasa condo siya. Nakaupo sa sofa habang nag-work sa laptop. Si Daniel nasa kusina. Nagluluto ng sinigang dahil kailangan daw niya ng masustansya. Hindi puro mangga. Paminsan-minsan sumisilip siya. Nakapambahay lang si Daniel. Nakataas ang manggas. Medyo magulo ang buhok. Simple lang. Pero may kung anong lambot sa eksena. Yung tipong pang-normal na mag-asawa sa isang tahimik na Sabado. Tikim nga, sabi ni Daniel at inabot ang kutsara sa kanya. Sumubo siya. Maasim. Perfect. Ngumiti naman si Daniel. Proud na proud. Chef era ko na. Napatingin naman siya ng mas matagal kaysa dapat. Bigla niyang inilipat ang tingin pabalik sa laptop. Walang commitment. Paalala niya sa sarili. Huwag kang mahulog. Ilang beses yan itong inulit sa utak niya nitong mga nakaraang linggo. Parang mantra. Parang babala. Isang gabi, dumaan si Daniel para mag-abot ng vitamins na inirekomenda ng OB. Pagod siya galing trabaho, kaya saglit lang daw. Pero nauwi ulit sa kwentuhan, hanggang sa nakatulog si Daniel sa sofa. Remote pa rin ang hawak. Bukas ang TV na walang nanonood. Tahimik ang sala. Tanging ilaw galing sa lamp sa gilid. Nakaupo si Vivian sa kabilang dulo. May hawak na unan sa tiyan niya. Pinagmamasdan niya si Daniel. Mahimbing ang tulog nito. Medyo nakanganga pa. Ang buhok, sabog. At sa gitna ng katahimikan, may pumasok na tanong sa isip niya na pilit niyang iniiwasan. Paano kung may meet siyang iba? Hindi naman sila. Walang sila. Walang karapatan si Vivian magtanong kung may ka-date ba si Daniel, kung may ka-chat, kung may gusto bang iba. Pero hindi niya maiwasang maramdaman ang kirot sa dibdib sa ideyang iyon. Stop it. Bulong niya sa sarili. Hindi ka girlfriend. Dahan-dahan siyang tumayo at inayos ang kumot na nakasabit sa paa ni Daniel. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa. Basta, instinct. Saglit siyang napatitig ulit. Bakit kasi ikaw? Mahina niyang sabi na halos walang tunog.
Kinabukasan, habang mag-isa siya sa kondo, kinuha niya ang isang notebook na matagal nang walang laman. Binuksan niya sa gitna ng pahina. Hindi siya mahilig magsulat ng feelings. Mas sanay siya sa reports, numbers, projections. Pero ngayon, parang kailangan niyang ilabas. Sumulat siya ng petsa sa itaas. Sandali siyang natigilan. Hawak ang ballpen sa ere. Tapos nagsimula siyang magsulat. Hindi ko alam kailan nagsimula to. Akala ko, kaya kong i-separate. Baby lang, plano lang, praktika lang. Pero habang tumatagal, hinahanap ko na siya. Kahit wala namang dahilan. Pag may kwento ako, siya ang una kong gustong sabihin. Pag may nararamdaman akong kakaiba sa baby, siya agad ang nasa isip ko. Tumigil siya sandali. Nilunok ang bara sa lalamunan. Tumingin siya sa tiyan niya. Marahang hinaplos. Tapos sinulat niya ang unang pangungusap na kinatakutan niyang aminin kahit sa sarili lang. Sana, hindi lang ito tungkol sa baby. Matagal siyang nakatitig sa linyang iyon. Parang may linya na hindi niya mabubura. Maya-maya, nag-message si Daniel. Kumain ka na? May dala akong lugaw. Bawal mag-skip meal, sabi ni Doc. Napangiti siya, pero may kasamang kerot. Oo na, Nurse Daniel. Buksan ko ang pinto. Habang papalapit ang tunog ng katok, pinikit niya sandali ang mata niya. Inayos ang mukha niya, inayos ang boses niya. Pagbukas ang pinto, ngumiti siya tulad ng dati. Uy, sabi niya. Uy, sagat naman ni Daniel. May dalang lugaw at isang plastic bag ng prutas. Normal, casual, parang walang nagbago. Pero sa loob ni Vivian, alam niyang may nabuksan na pinto na hindi na basta maisasara. At mas nakakatakot iyon kaysa sa mismong panganganak na paparating. Nasanay si Vivian na may kumakatok sa pinto niya kahit hindi nakaschedule. Minsan may dalang prutas, minsan naman lugaw. Minsan, random na pasalubong na nakita raw ni Daniel at naisip siya agad. Kaya nung 3 araw silang walang natanggap na kumain ka na, message, doon pa lang may kakaibang kabanang gumapang sa dibdib niya. Una, binaliwala niya. Busy lang siguro. May trabaho rin naman yun. Nag-text siya. Check up ko bukas, 10 a.m. Sasama ka? Scene, walang reply. Okay lang, naisip niya. Baka nasa meeting lang. Kinabukasan, mag-isa siyang pumunta sa clinic. Nakaupo siya sa waiting area. May hawak na maliit na envelope para sa ultrasound result. Nasanay na siyang may katabi roon na tahimik lang, pero alert. Handang umalalay kapag nahilo siya. Ngayon ay walang bakanting upuan sa tabi niya. Pero pakiramdam niya, may kulang. Tenext niya ulit. Narinig ulit ang heartbeat today. Ang lakas. Sent. Walang blue tick. Hindi naman siya type na needy. Hindi siya yung taong mayat-maya nagcha-check ng phone. Pero ngayon, kada ilang minuto, tinitingnan niya ang screen. Wala. Pag-uwi niya sa kondo, may bitbit siyang maliit na paper bag. Dumaan siya sa baby store sa baba ng mall, malapit sa Design a Bear. Gusto niyang ipakita kay Daniel. Ang liit, diba? Sana sasabihin niya. Pero tahimik ang unit niya pagpasok niya. Nilapag niya ang paper bag sa mesa. Tinitigan saglit. Nag-message siya ulit. Okay ka lang? Tanong ni Vivian. Delivered, pero walang reply. Lumipas ang isa pang araw. Walang chat, walang tawag, walang katok sa pinto. Sinubukan niyang tumawag. 1 ring, 2 rings, voicemail. Napaupo siya sa sofa. Hawak pa rin ang phone. Hindi naman siya ganito dati. Kahit busy, kahit pagod, may isang later call man lang. May emoji, may kahit ano. Ngayon, wala na. Kinabukasan na grocery siya.
Mabagal maglakad dahil sa bigat ng tiyan niya. May kinuha siyang fresh orange juice. Sabi ng ubi, dagdag daw sa vitamins. Ngunit bigla siyang nahilo. Automatic, hinanap ng mata niya ang taong wala doon. Dan, tubig na, muntik niyang masabi. Humawak siya sa cart, huminga ng malalim, at pinilit maging steady. Okay ka lang, ma'am? Tanong ng bagger. Oo, sagot niya. Pilit ng ngiti. Pregnant lang. Pag-uwi niya, may isang unread message sa Barkada group chat. Uy guys, nakita niyo bang IG story ni Daniel? May kasunod na screenshot. Airport. May caption na New Chapter. Nanlamig ang kamay ni Vivian. OMG, nasa abroad na pala siya? Kailan pa? Nakatitig lang si Vivian sa screen. Parang lumalabo ang mga letra. Nag-type siya ng private message. Nasa abroad ka? Sent. Seen. Walang reply. Parang may mabigat na bato na ibinagsak sa dibdib niya. Tumayo siya, naglakad pa ikot sa sala. Mabagal at parang hindi alam saan pupunta. Bakit hindi niya sinabi? Hindi naman siya nanghihingi ng pangako. Hindi naman siya humihingi ng relasyon. Isang paalam lang. Isang, aalis ako. Isang, kaya mo ba? Yun lang. Tinawagan niya ulit. Voicemail. Umupo siya sa sahig. Sandalan ng sofa. Hawak ang tiyan niya. Okay lang tayo. Bulong niya sa baby. Okay lang tayo. Pero ngayon, may kirot na hindi niya maipaliwanag. Hindi lang ito dahil buntis siya. Hindi lang ito dahil bigla siyang mag-isa sa check-ups. Kundi dahil nasanay siyang may taong nandyan. At isang araw, parang bula, nawala. Binuksan niya ang paper bag ng baby socks. Kinuha niya ang maliit na pares. Hindi man lang niya nakita to. Bulong niya. Doon ay unang pumatak ang luha. Hindi malakas na iyak. Yung tahimik lang, tuloy-tuloy habang yakap niya ang sarili niyang tiyan. Lumipas ang mga araw na parang mas mabagal ang oras. Patuloy siyang nagsisend ng updates. 6 months ang baby ngayon. Malakas ang sipa niya today. Next check-up ko Friday. Lahat delivered. Lahat walang sagot. Sa group chat, may bali-balita minsan. May training daw siya sa abroad, sabi ng pinsan ko. Ang tagal naman ng training. Pero wala rin sigurado. Hindi siya nagtanong ng diretso sa barkada. Hindi niya kayang marinig ang sagot. Isang gabi, nakatayo siya sa balcony. Hawak ang mainit na gatas na hindi niya iniinom. Nakatingin siya sa mga ilaw ng city. Dati, kapag ganitong oras, may message si Daniel. Tulak mo ulit ako sa convenience store. May cravings ka ba? Ngayon, wala. Hinaplos niya ang tiyan niya habang may gumagalaw sa loob. Sorry ha, bulong niya. Hindi ko inaasahan na ganito. Hindi niya pinagsisihan ng desisyon. Hindi niya pinagsisihan ng baby. Pero ngayon niya naramdaman kung gaanong kasakit ang mawala ng taong hindi mo man lang opisyal na nakarelasyon. Pero siyang pinili mong sandalan sa pinakamahalagang yugto ng buhay mo. Walang away, walang closure, walang paliwanag. Isang araw na nandyan. Kinabukasan, wala na. At sa unang pagkakataon si Vivian, na sanay kontrolado ang lahat, ay naiwan na sa sitwasyong wala siyang sagot. Wala siyang hawak at walang taong matatanong kung bakit. At doon niya unang naramdaman ang totoong bigat ng salitang naiwan. Maulan ng gabi at nagsimula ang pananakit. Hindi dramatic, walang sigaw agad. Parang simpleng cramps lang noong una. Nasa sala si Vivian, nakaupo sa floor cushion. May nakabukas sa baby checklist sa tablet niya. Mga huling gamit na kailangang ilagay sa hospital bag. Biglang may kumirot sa puso niya. Bulong niya at napahawak sa tiyan. Ilang segundo lang nawala rin.
Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Catalina Zapanta from Taytay Rizal, Esther Lucas, at Franz Serge. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo. Para alam ko kung hanggang saan na maabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para may shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pagkikinig. Braxton Hicks lang siguro. Sabi niya sa sarili. Ilang linggo na rin siya nakakaramdam ng false alarms. Pero makalipas ang 10 minuto, bumalik. Mas malakas. Napahinto siya sa pag-type. Huminga siya ng malalim. Sinubukang alalahanin ang tinuro sa prenatal class na pinanood niya mag-isa online. Time the contractions. Kinuha niya ang phone niya. Stopwatch. Isa pa. Isa pa. Regular. Okay. Bulong niya at pilit na kalmado. Ito na siguro talaga. Tumayo siya ng dahan-dahan. Hawak ang likod niya. Tahimik ang kondo. Walang ibang tao. Walang naglalakad sa hallway. Walang kumakatok sa pinto. Saglit siyang napatingin sa pintuan. Automatic. Isang reflex na hindi niya pa rin matanggal. Walang darating. Tinawagan niya ang hospital hotline. Sinabihan siyang pumunta na. Nag-book siya ng Grab. Habang hinihintay ang driver, nakaupo siya sa sofa. May pagitan ng paghinga sa bawat sakit. Hawak niya ang hospital bag na ilang beses niya nang inayos nitong mga nakaraang linggo. Okay lang tayo. Bulong niya sa tiyan niya. Kaya natin to. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng amoy disinfectant at malamig na ilaw sa ER entrance. May nurse agad na lumapit. First baby, ma'am? Oo, sagot niya na pinipilit maging steady ang boses. May kasama po ba kayo? Saglit siyang natigilan. Wala, ako lang. Sandali nagbago ang tingin ng nurse. Mas malambot, mas maingat. Okay lang po ma'am, nandito po kami. Sa labor room, pinahiga siya sa kama. May mga makina, may BP monitor. May tunog ng heartbeat ng baby na paulit-ulit sa background. Tuwing may contraction, napapapikit siya. Mahigpit ang hawak sa gilid ng kama. Breathe ma'am. Inhale. Exhale. Sabi ng nurse. Tumango siya, pero may mga sandaling gusto niyang may ibang kamay siyang mahawakan. Yung kamay na minsang nag-abot ng mangga ng 12:00 ng gabi. Yung kamay na lagi nakaalalay sa siko niya kapag nahihilo siya. Ngayon, ang hawak niya lang, sarili niyang kamay. Pinag-cruise niya ang mga daliri niya. Mahigpit na parang may ibang taong kahawak. Okay lang to. Bulong niya sa sarili. Ginusto mo to. Ilang oras ang lumipas, hindi niya na alam kung anong oras na. Ang alam lang niya, pagod na siya. Basa na ang noon niya sa pawis. Nanginginig ang tuhod niya sa pagod at sakit. Malapit na ma'am, sabi ng doktor. Kaya pa? Tumango siya. Wala na siyang energy na magsalita. Sa huling push, napasigaw siya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kusa nang lumabas. Tapos biglang iyakan. Maliit, manipis, buhay. Napatigil ang mundo niya. Inaabot na po sa inyo, sabi naman ng nurse. May mainit na maliit na katawan na inilagay sa dibdib niya. Nakita niyang mukha ng anak niya sa unang pagkakataon. Maliit na ilong, nakapikit na mga mata, mapupulang pisngi. Napangiti siya habang may luha na tuloy-tuloy sa gilid ng mata niya. Hi, bulong niya. Andito na si Mama. May nurse naman na nakangiti sa gilid. Nako, hindi niyo po kamukha, ma'am. Sabi nito ng pabiro. Baka kamukha ng daddy. Ngumiti naman si Vivian. Yung tipong polite lang.
Hindi niya kaya magpaliwanag. Oo nga po. Mahina niyang sagot. Pero sa loob niya, may kirot na biglang sumabay sa saya. Sa recovery room, tahimik ang paligid. Mahina ang ilaw. May ibang nanay sa kabilang kortina. May kausap sa phone. May tumatawa sa kabilang kama. Si Vivian, mag-isa. Katabi niya ang basalat ng baby niya. Mahimbing ang tulog. Pinagmamasdan niya ang maliit na mukha nito. Okay lang to. Bulong niya. Ginusto ko to. Kaya ko to. Paulit-ulit niya itong sinasabi. Parang mantra. Pero tuwing sasara ang mata niya, may isang imahe ang pumapasok. Isang bakanting upuan sa tabi ng hospital bed. Isang taong dapat sana nandun. Hindi niya alam kung galit ba siya. Mas masakit na wala siyang masisi. Kinagabihan, habang tahimik ang ward at mahina na lang ang ilaw mula sa hallway, umiiyak ang baby niya. Dahan-dahan niya itong kinuha. Inangat papunta sa dibdib niya. Shhh! Andito si mama. Bulong niya. Habang pinapatahan niya ang bata, doon na rin tumulo ang mga luha niya. Tahimik. Walang hikbit. Yung tipong iyak na hindi mo pinapansin kasi may mas mahalagang kailangang alagaan. Sorry ha, bulong niya sa anak niya. Hindi ganito yung picture na nasa isip ko. Pero mahal na mahal kita. Kahit ganito. Yumakap ang maliit na kamay ng baby sa hospital gown niya. Doon siya tuluyang napaiyak. Nakayuko, yakap ang anak niya. Sa gitna ng tahimik na gabi sa ospital, mag-isa siya. Pero hindi na siya nag-iisa. At sa pagitan ng sakit, pagod at lungkot, may isang malinaw na bagay sa puso niya. Hindi man perpekto ang simula nila, totoo ang pagmamahal niya bilang ina. At iyon ang panghahawakan niya sa bawat gabing wala ang taong hinahanap pa rin ng puso niya. Kahit pilit niyang sinasabing, okay lang. 4 na taon ang lumipas na parang sabay mabagal at mabilis. May mga gabi na parang hindi na matatapos ang pagod, lalo na nung baby pa lang si Milo. At sabay-sabay ang iyak, lagnat at puyat. May mga umaga naman na nagigising si Vivian na hindi niya namamalaya na lumaki na pala ang paa ng anak niya at hindi nakasya ang dating sapatos. Ngayon, 4 na taong gulang na si Milo. Makukulit ang mata, mahilig magtanong ng bakit. Kahit wala namang context, may tawa na parang kampana at yakap na parang ayaw ka nang pakawalan. At si Vivian, mas tahimik na ang saya niya ngayon. Hindi na kasing ingay ng dati, pero mas totoo. Sanay na siyang mag-isa sa desisyon. Sanay na siyang may maliit na kamay na nakahawak sa kanya sa lahat ng lakad. Sa birthday party ng anak ni Mika, isa sa barkada, unang beses ulit silang kompleto. Halos pagkatapos ng ilang taon. Sa isang malaking indoor playground ginanap. May ball pit, may slide, may mascot na mukhang pagod na sa kakasayaw. Hawak ni Vivian ang kamay ni Milo habang nagre-register sa entrance. Ma, pwede ako doon sa slide? Tanong agad ng bata. Halos hindi na mapakali. Sandali lang anak. Hahanapin muna natin si Tito Carlo. Sagot niya. Habang naglalakad sila papasok, may mga pamilyar na boses sa paligid. Tawa ng barkada, tawag ng mga magulang sa mga anak nila. At biglang, Viv, nanigas ang likod niya. Hindi dahil hindi niya kilala ang boses, kundi dahil kabisado niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Daniel, ilang hakbang lang ang layo. Mas payat siya ng kaunti. Mas maikli ang buhok. May konting linya sa gilid ng mata, pero siya pa rin. Parang may kumalabit sa dibdib ni Vivian na matagal niyang tinago. Hi, sabi ni Daniel. Parang hindi sigurado kung pwede ba siyang umiti. Hi, sagot niya. Maayos ang boses. Sanay na siyang magtago ng bagyo sa likod ng mahinahong mukha. Saglit silang nagkatinginan. 4 na taon ng tanong. 4 na taon ng bakit. 4 na taon ng katahimikan. Ma? Hila ni Milo sa damit niya. Napatingin si Daniel sa bata at doon niya napahinto.
Parang may sumampal sa katotohanan sa mukha niya. Parehong mata. Parehong hugis ng kilay. Parehong paraan ng pagtingin na parang may gustong itanong pero hindi masabi. Siya ba? Hindi natapos si Daniel ang tanong. Tumango si Vivian. Isang maliit, matatag na tango. Anak, sabihin mo hi. Sabi niya kay Milo. Hi! Sabi ng bata na medyo nahihiya. Pero nakangiti. Hi! Sagot naman ni Daniel na halos pabulong. Ang cute mo. Hindi siya maalis ang tingin. Parang binibilang niya ang bawat detalye ng mukha ng bata. Parang hinahanap niya ang sarili niya roon. 4 na siya, sabi ni Vivian na mahinahon. 4, ulit ni Daniel. Parang sinusubukang habulin ang 4 na taon na wala siya. Bago pa sila makapagsalita, may sumigaw na bata mula sa slide area. Ma, tingnan mo ako! Go anak, dito lang ako, sabi ni Vivian. Tumakbo si Milo papunta sa play area. Parehong sumunod ang tingin nila. Tahimik ang pagitan nila. Hanggang sa biglang, nadala si Milo sa dulo ng slide at medyo tumagilid ang bagsak. Hindi naman malakas, pero sapat para umiyak. Ay, sabi ni Vivian na pasagod na. Pero mas mabilis si Daniel. Nakayuko na siya agad. Inalalayan ng bata. Hey, okay ka lang? Dahan-dahan. Hinawakan niya ang siko ni Milo. Inangat ng maingat. Tumigil ang iyak ng bata. Medyo nagulat. Tito, sabi nito tinitingnan ang mukha ni Daniel. Brave ka, sabi ni Daniel ng may ngiti. Slide tayo ulit mamaya pero maingat. Tumingin si Milo sa kanya tapos ay biglang ngumiti ng malaki. Ang bait mo, sabi ng bata. Napangiti naman si Daniel. Pero may basa na sa mata niya. Dumating si Vivian. Hinimas ang ulo ng anak niya. Okay ka lang? Oo ma, sagot ni Milo. Tapos tumingin kay Daniel ulit. Sana may daddy din ako kagaya mo. Parang tumigil ang mundo. Nawala ang ingay ng party. Nawala ang tugtog. Nawala ang tawa ng ibang tao. Si Vivian, parang may humigpit sa dibdib niya. Si Daniel na payuko, hindi agad makasagot. At si Milo, inosente lang. Hindi alam ang bigat ng sinabi niya. Biglang hinila ni Vivian ang kamay ng anak niya. Anak, doon ka muna kay Tito Carlo. Sabi niya at pilit steady ang boses. Bakit? Tanong ng bata. Go lang muna. Ma's here. Sagot niya. Pagkalayo ng bata, doon lang niya hinarap si Daniel. Nanginginig ang kamay niya, pero pilit niyang kinokontrol. Hindi mo pwedeng gawin to ngayon. Mahina pero madiin niyang sabi. Viv, 4 years, Daniel? Isang pangungusap, pero dala ang bigat ng lahat. Hindi mo malang sinabi. Hindi mo malang tinanong kung buhay pa ba kami. Dagdag niya. Pero mababa ang boses. Ayaw niyang marinig ng iba. Napapikit si Daniel. Parang bawat salita may tama. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya. Hindi ngayon. Sagot ni Vivian kaagad. Sa malayo, tumawa si Milo habang nakikipaglaro. Walang kaalam-alam na ang mundo niya ay nakatayo lang ilang hakbang mula sa kanya at nagkakawatak-watak. Huminga ng malalim si Vivian. Pinipigilan ang luha. Hindi mo alam kung ilang beses ka hinahanap ng mata ko sa ospital. Sabi niya ng mahina. Kung ilang gabi akong may gustong tawagan, pero hindi naman sumasagot. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-eskandalo. Pero mas masakit ang kalmadong galit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na taon, nakita ni Daniel ang bigat ng iniwan niya. At sa unang pagkakataon, si Vivian ay hindi lang ina, kundi babaeng nasaktan ng tahimik at natutong mabuhay kahit wasak ang plano. Sa gitna ng makukulay na lobo at ingay ng party, may 3 buhay na muling nagtagpo.
Pero hindi na sila yung dating tatlo. At alam ni Vivian, ito pala ang simula ng mga tanong na matagal niyang kinimkim. Pagbalik ni Vivian sa table ng barkada, hawak niya ang juice box ni Milo na hindi naman ito iniinom. Kailangan lang niya ng dahilan para lumayo sandali. Sa likod niya, naririnig pa rin niya ang boses ni Daniel na kausap ang ibang tropa. Parang walang 4 na taon na nawala. Parang hindi siya yung lalaking iniwan siyang buntes na walang paliwanag. "Viv, dito ka!" tawag ni Mika. "Tagal mong nawala ah." Ngumiti siya at umupo. Inayos ang buhok niya na parang walang nangyari. "Traffic sa slide area," biro niya. Mas mahaba pang pila kaysa NBI clearance. Nagkatawanan sila. Ilang segundo lang, umupo si Daniel sa bakanting upuan sa tapat niya. Parang may kumalapit sa hangin. "Uy, Daniel!" sigaw ni Carlo. "Buhay ka pa pala? Kala namin naging foreigner ka na." "Hindi naman," sagot niya at pilit ng ngiti. "Nagka-chance lang na magtrabaho sa labas." "Tagal mo doon ah," dagdag ni Jessa. "Di ka malang nagparamdam." Saglit na tumingin si Daniel kay Vivian bago sumagot. "Medyo naging busy eh." "Busy? 4 years busy?" Sabat ni Vivian na magaan ang tono pero may talim. Tahimik ang mesa sa saglit. Tapos may nagbiro agad para maibsan ng bigat. "Uy, drama naman agad," sabi ni Carlo na tumatawa. "Birthday party kaya to?" Ngumiti si Vivian pero hindi umabot sa mata. "Relax, joke lang," sabi niya. "Sanay naman kami sa mga taong biglang nawawala." Hindi direkta, pero malinaw kung para kanino. Napakamot si Daniel sa batok. Hindi makatingin sa kanya. Nagpalit ng topic ang barkada. Trabaho, presyo, ng tuition, kung gaano ng kamahalang diapers ngayon. Pero sa bawat biro na may single parent life, may sagot si Vivian na may halong pait. "Viv, ang galing mo nga eh," sabi ni Mika. "Solo mo lahat kay Milo." Wala namang choice eh," sagot niya agad. "May mga tao kasing magaling sa simula, pero hindi marunong tumapos." Hindi siya nakatingin kay Daniel. Hindi niya kailangan. Ramdam niya kung saan tumatama ang salita. "Grabe ka naman," sabi ni Jessa. Kalahating natatawa, kalahating kinakabahan. "Parang hugot yan ah." "Wala," sabi ni Vivian. "Uminom na lang ng juice." "Observation lang." Sa kabilang side ng table, tahimik lang si Daniel. Hindi siya sumasagot. Hindi siya nagtatanggol. Mas lalong nakakapikon. "Bakit ang bait mo ngayon?" Sigaw ng isip ni Vivian. "Nasa na yan nung kailangan kita." Lumapit si Milo, pawis na pawis. May hawak na lobo. "Ma, tingnan mo oh," sabi nito at pinakita ang face paint na kalahating borado na. "Wow, superhero ka na pala?" sabi ni Vivian at pinunasan ng pawis sa noo ng anak niya. Napatingin si Daniel sa eksena, sa paraan ng pag-aalaga ni Vivian, sa paraan ng pagkapit ni Milo sa kanya. "Ang cute niya talaga," sabi ni Daniel na mahina. Mana sa nanay, mabilis na sagot ni Vivian. May ilang barkada ang napatingin sa kanila. Nakaramdam ng kakaiba sa tono. "Oy, Viv," singit ni Mika. "Hindi mo pa rin sinasabi kung sinong tatay ni Milo ah?" Natawa si Jessa. "Oo nga, 4 na taon na. Secret pa rin?" Napahigpit ang hawak ni Vivian sa juice box. "Private," sabi niya at pilit na magaan. "Hindi naman kailangan ng press release." "Grabe ka naman," sabi ni Carlo. "Close naman tayo." "Exactly," sagot niya nang umiti pero malamig. "Kaya alam niyo dapat na marunong ako mag-set ng boundaries." "Sorry na," sabi naman ni Mika agad. Ramdam ang bigat. Sa gilid naman ng mata niya, nakita niyang napayuko si Daniel. Pero hindi pa rin sapat para mawala ang galit niya. "Anak, laro ka muna ulit," sabi niya kay Milo, sabay turo sa play area. Pagkalayo ng bata, sumandal siya sa upuan.
Ang tahimik mo ngayon sabi niya kay Daniel. Parang casual lang. Hindi ka na pala joker. Huminga ng malalim si Daniel. Viv, relax. Putol niya agad. Party to. Bawal serious. Pero bawat salita niya may tinik. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya umiiyak. Pero bawat biro niya may baong 4 na taon ng tanong. Miss ka na namin ng barkada. Sabi ni Carlo kay Daniel. Dapat, nagparamdam ka man lang. Yeah, dagdag ni Vivian na nakangiti. Kahit postcard lang. Wish you were here. Pero mas masaya ako doon. Tahimik ulit. Sa malayo, naririnig ang tawanan ng mga bata. Dito sa mesa, ibang klase ang ingay. Yung hindi naririnig, pero ramdam. Sa loob ni Vivian, may 2 boses. Isa, galit na galit. Isa, umiiyak pa rin. Pero pareho silang nagsasabing, hindi ka basta makakabalik. Hindi pagkatapos ng 4 na taon ng katahimikan. At habang tuloy ang party, tuloy na rin ang palitan nila ng mga salitang mukhang biro. Pero bawat isa, may talim na diretsyo sa pusong matagal nang sagatan. Pagod na si Vivian nang umalis sila ng party. Masaya si Milo kanina. Pero pagdating sa parking lot, bigla itong nanamlay. Mainit ang noo. Mabigat ang katawan. Ma, pagod ako. Bulong ng bata. Ang ulo'y nakasandal sa balikat niya. Hinawakan ni Vivian ang noo nito. Mainit. Hindi simpleng pagod. Okay lang anak, uwi na tayo. Sabi niya at pilit na kalmado. Pinaupo niya si Milo sa car seat. Kinabit ang seatbelt, tapos mabilis na umupo sa driver's seat. Nanginginig ang daliri niya habang in-start ang sasakyan. Click! Walang tunog. Sinubukan ulit. Huwag ngayon, bulong niya. Sinubukan niya ulit, mas madiin. Ngunit wala pa rin. Sa likod ay nagsimula nang umiyak si Milo. Ma, init ko! Napapikit si Vivian saglit. Pinilit mag-isip ng maayos. Lumabas siya ng kotse, binuksan ang hood kahit wala naman siyang alam sa makina. Tinitigan niya ang loob na parang may milagro na mangyayari. Please naman, bulong niya. Walang milagro. Bumalik siya sa loob, kinuha ang phone, nanginginig ang kamay. Wala nang available na Grab na malapit. Mahina ang signal. Sa likod ay lumalakas na ang iyak ni Milo. Ma, ayoko na. Hikbi nito. Sorry anak, sorry. Sabi niya at hindi alam kung anong uunahin. Umiyak, magpanik, o maging matatag. Bigla, may ilaw ng kotse na tumigil sa likod niya. May busina, mahina. Hindi niya agad nilingon. Hanggang sa may pamilyar na boses. Viv? Nanigas siya. Binaba ang bintana. Si Daniel, nakapolo pa rin galing party. Pero halatang nagmamadali. Anong nangyari? Tanong niya agad. Lumapit sa kotse. O wala, okay lang. Sagot ni Vivian na mabilis. Aayusin ko lang. Narinig ni Daniel ang iyak ni Milo. Ano nangyari sa kanya? May lagnat lang, kaya ko to. Hindi niya kayang tignan si Daniel sa mata. Hindi ngayon. Pero bumukas na ang likod sa pinto ni Daniel. Kinuha niya ang maliit na flashlight sa kotse niya at sumilip sa hood ng sasakyan ni Vivian. Battery to, malamang. Hindi na to aandar ngayon. Sabi niya ng diretso. Okay lang, tatawag na lang ako ng tow truck. Viv, mahina pero firm ang boses. May lagnat yung bata. Alam ko. Sagot niya na mas matigas ang tono kesa gusto niya. Lumapit si Daniel sa passenger side. Sumilip kay Milo. Hey champ, sabi niya na marahan. Mainit ka. Ma, iyak ni Milo. May kung anong nabasag sa loob ni Vivian. Ayaw niya ng tulong, pero mas ayaw niyang mahirapan ng anak niya. Pasakay mo na sila, sabi ni Daniel. Dahan-dahan, hatid ko na kayo. Ayaw niyang pumayag. Ayaw niyang maging mahina sa harap niya.
Pero pagtingin niya kay Milo, pawis, namumula, umiiyak. Nawala ang pride. Tahimik siyang bumaba. Binuksan ang pinto, tinanggal ang seatbelt ng bata. Inabot ni Daniel ang bata. Otomatikong kumapit si Milo sa leeg niya. Parang natural. Parang kilala na siya ng katawan nito. Saglit silang nagkatinginan ni Vivian. Walang salita. Sumakay sila sa kotse ni Daniel. Tahimik ang biyahe. Tanging hikbe ni Milo tunog ng signal light ang maririnig. Sa rearview mirror, panay ang tingin ni Daniel sa bata. Ayos lang buddy, malapit na tayo. Mahina niyang sabi. Hawak ni Vivian ang maliit na kamay ng anak niya mula sa front seat. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang magpasalamat. Gusto niyang magalit ulit. Pero walang lumalabas. Pagdating sa kondo, mabilis bumaba si Daniel at pinuksan ang pinto sa likod. Ako na, sabi niya. Binuhat niya si Milo, maingat na parang salamin. Pagkalapat ng ulo ng bata sa balikat niya, kusang yumakap ito ng mahigpit sa leeg niya. Ma, bulong ni Milo. Pero hindi bumibitaw kay Daniel. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Vivian. Hindi niya alam kung selos, lungkot o panghihinayang. Pagpasok nila sa unit, dumiretso si Daniel sa sofa. Thermometer? Tanong niya. Sa drawer sa kusina. Sagot niya agad. Nagkatinginan sila sandali. Pareho nilang alam ang layout ng bahay. Para hindi sila nawala ng 4 na taon. Nilagyan nila ng bimpo ang noo ni Milo. Pinainom ng gamot. Unti-unting humina ang iyak hanggang sa napagod na lang ito at nakatulog. Iyakap pa rin ang leeg ni Daniel. Pwede mo na siyang ibaba, sabi ni Vivian na mahina. Sinubukan ni Daniel, marahang tanggalin ang kamay ng bata sa leeg niya, ngunit umiiyak agad si Milo. Ma, huwag, bulong nito. Hindi pa rin gising ng maayos. Napatingin si Daniel kay Vivian. Okay lang, sabi niya. Pero nanginginig ang boses. Dito ka na muna. Umupo siya sa sofa. Hawak pa rin ang bata sa dibdib niya. Tahimik ang sala. Mahina ang ilaw. Pareho silang pagod. Pareho silang puno ng hindi masabi. Salamat, sabi ni Vivian sa wakas. Halos pabulong. Tumango naman si Daniel. Anytime. Gusto na sana niyang umalis. Kita sa kilos niya ang pagtingin sa pinto. Yung pag-adjust sa pwesto. Pero tuwing gagalaw siya, masihigpit ang yakap ni Milo. Stay. Bulong ng bata sa gitna ng tulog. At doon siya nanatili. Umupo si Vivian sa single chair sa tapat nila. Pinagmamasdan ng eksena. Si Daniel may batang nakayakap sa kanya. Parang eksenang matagal niya nang pinilit kinalimutan. Tahimik ang gabi. Pero sa katahimikang yon, parang bumabalik ang lahat. Yung ultrasound room, yung mangga ng hating gabi, yung pagtulog sa sofa na magkatabi, at yung araw na nawala siya ng walang paalam. Ngayon, nandito ulit. Hindi dahil pinili nila, kundi dahil may batang may lagnat na mas mahalaga kaysa sa pride, galit at nakaraan. At habang pinapanood ni Vivian ang anak niya na mahimbing ang tulog sa dibdib ng lalaking minsang pinangarap niyang makasama. Alam niyang hindi pa tapos ang kwento nila, pero ngayong gabi, tahimik muna. Dahil minsan, ang pagbabalik ay hindi sa salita nagsisimula, kundi sa simpleng pananatili. Ilang linggo matapos ang gabing nalagnat si Milo, unti-unting naging mas normal ang presensya ni Daniel sa buhay nila. Hindi biglaan, hindi pilit. Minsan dumadaan lang siya para mag-abot ng prutas. Minsan, sinasamahan niya si Milo sa playground sa baba ng kondo, habang si Vivian may online meeting. Wala pa ring malinaw na usapan tungkol sa nakaraan, pero may tahimik na kasunduan para kay Milo muna. Isang Sabado ng umaga, maaraw, mahangin. Dinala nila si Milo sa maliit na park malapit sa kondo. May dalang maliit na bisikleta si Daniel.
Second hand na inayos niya raw. Surprise! Sabi niya kay Milo. Bike? Sigaw ng bata. Halos hindi mapakali. Turuan ka ni Tito Daniel. Sabi ni Vivian na may maliit na ngiti. Hindi tito. Sabat ni Milo. Daniel lang. Napatingin silang dalawa sa bata. Hindi nila itinama. Sa gitna ng damuhan, hawak ni Daniel ang likod ng bike habang si Milo nagpa-practice magpedal. Diretso lang, tingnan mo sa harap, sabi niya. Nakatayo si Vivian sa gilid. May hawak na tubig at bimpo. Pinapanood ang dalawa. May kung ano namang mainit sa dibdib niya habang nakikita ang eksena. Yung natural na pagtuturo, yung pagtawa ni Milo, yung pasensya ni Daniel. Parang eksenang matagal na dapat nangyari. Ma, tignan mo! Sigaw ni Milo habang umaandar ng ilang segundong mag-isa bago natumba sa damuhan. Ay! Napasigaw si Vivian pero tumatawa lang si Milo. Okay ka lang? Tanong ni Daniel na lumalapit. Ako ulit! Sigaw ng bata. Makalipas ang ilang ulit na ensayo, medyo napagod na si Milo at umupo sa damo. Umiinom ng tubig. Break muna tayo, sabi ni Vivian. Umupo naman si Daniel sa tabi ng anak niya. Hinihingal ng bahagya. Ang bilis mong matuto, sabi niya. Hinihimas ang buhok ng bata. Ngumiti si Vivian habang pinapanood sila. Hanggang sa biglang napahawak si Daniel sa dibdib niya. Parang may kumirot. Dan? Tawag ni Vivian. Okay lang, sabi niya. Nahilo lang siguro. Pero bago pa siya makapag-react, biglang nawala ng balanse si Daniel at napaupo na lang bigla sa damuhan. Daniel! Sigaw ni Vivian, mabilis na lumapit. Ma? Takot na tanong ni Milo. Hinawakan ni Vivian ang mukha ni Daniel. Maputla. Ano nangyayari? Tanong niya na nanginginig. Sorry. Bulong ni Daniel. Pinipilit ngumiti. Hindi ko na itago. Hindi mo na itago ang ano? Halos sigaw niya. Pero pigil dahil sa bata. Tinulungan niya makatayo si Daniel at dinala sa bench sa gilid. Pinaupo siya, pinainom ng tubig. Mahal anak, sandali lang ha. Maglaro ka muna dyan sa slide. Sabi niya at pilit na kalmado. Ayaw umalis ang bata pero napilitan na rin. Pagkatalikod ni Milo, doon niya na hinarap si Daniel. Anong nangyayari sa'yo? Tahimik siya sandali. Tapos tumingin sa kanya. Hindi na umiwas. May sakit ako, Viv. Parang may bumagsak na yelo sa sikmura niya. Ha? Anong sakit? Huminga siya ng mabigat. Heart condition. Rare. Na-diagnose ako. Bago ka pa manganak. Nanlaki ang mata ni Vivian. Ano? Mahina pero puno ng galit ang boses niya. Bakit ngayon ko lang nalaman? Dahil umalis ako para magpagamot. Sa Singapore. May specialist doon. Parang biglang nag-click lahat. Yung airport photo, yung biglang pagkawala, yung katahimikan. Hindi ka malang nagsabi. Nanginginig ang boses niya. Buntis ako noon, Daniel. Yun na nga, sabi niya agad. Malapit ka ng mga anak man at hindi ko kayang dagdagan pa yung iniisip mo. Pero hindi mo desisyon yun. Sabi niya na napaluha. Karapatan kong malaman. Viv, namumuo rin ang luha sa mata ni Daniel. Hindi sigurado kung mabubuhay pa ako noon. Nanahimik siya. Malala ang kondisyon ko. May risk yung procedure. Sabi ng doktor, 50-50. Naupo si Vivian sa tabi niya. Parang nanghina ang tuhod niya. Kung namatay ako doon, tuloy ni Daniel. Ayoko ang huling memory mo sa akin. Ay yung pag-aalala habang buntis ka. Ayoko maghintay ka sa wala. Tanga ka ba? Mahina pero basag ang boses niya. Mas pinili mong mawala na lang? Naisipin ko, iniwan mo kami?
Napayuko si Daniel. Mas madali para sa'yong magalit kesa umasa, tapos mawala ako. Tahimik ang paligid. May hiyawan ng mga bata sa malayo. Pero parang malayo sa mundo nila. Buhay ka pa naman, sabi ni Vivian na mahina. Akala ko gumaling na, sagot niya. After treatment, sabi stable na. Kaya bumalik ako dito. Akala ko pwede na ako maging parte ng buhay niyo kahit na papaano. Akala mo, ulit niya na may pait. Pero bumalik yung symptoms nitong mga buwan. Dagdag niya, hindi ko lang sinasabi. Ayokong guluhin ulit kayo. Hindi na napigilan ni Vivian ang luha. Galit siya, nasasaktan siya. Pero mas malakas ang takot na nararamdaman niya ngayon. 4 years, Daniel. Bulong niya. 4 na taon kitang kinamuhian. Araw-araw. Alam ko. Sagot niya na mahina. Akala ko hindi ka lang responsable. Akala ko wala lang sa'yo yung anak mo. Wala akong araw na hindi ko kayo inisip. Sabi niya, basag ang boses. Kahit nasa hospital bed ako. Tahimik ulit. Sa malayo, tumatakbo si Milo pabalik sa kanila. Ma, look! Sigaw nito. Mabilis na pinahid ni Vivian ang luha niya. Ngumiti si Daniel kahit pagod ang mukha. Sa loob ni Vivian, sabay-sabay ang emosyon. Galit dahil iniwan siya sa dilim, lungkot dahil mag-isa niyang hinarap ang lahat. At pagmamahal na kahit anong pilit niyang patayin, nandoon pa rin. Pero ngayon, mas malinaw na ang katotohanan. Hindi siya iniwan dahil ayaw. Umalis siya dahil natatakot. At minsan, ang mga desisyong akala natin tama para protektahan ang mahal natin, siya pa palang pinakamasakit na sugat na maiiwan. 6 na buwan matapos ang araw na muntik nang himatayan si Daniel sa park, ibang-iba na ang sitwasyon. Hindi naging madali. May mga hospital visits, may maintenance meds, may mga araw na pagod siya agad. Pero magaling ang doktor niya at mas naging disiplinado si Daniel kesa sa lahat ng naging desisyon niya sa buhay. Stable na ang kondisyon mo, sabi ng cardiologist isang hapon. Basta tuloy-tuloy ang gamutan at iwas stress. Doc, sabi ni Daniel na tumingin saglit kay Vivian sa tabi niya. Late na ba para magpakasal? Napatingin ang doktor sa kanila. Tapos ay natawa. Kung yan ang stress na gusto mo, go! Paglabas nila ng clinic, napailing si Vivian. Grabe ka, doon ka pa talaga nagtanong? Para medical clearance na rin, sagot niya na may ngiti. Mas magaan na ngayon ang tawa nila. Mas totoo. Isang Sabado, nag-organize si Daniel ng simpleng salo-salo sa function room ng condo. Sabi niya, birthday celebration daw ni Milo ng late. Kahit tapos na talaga ang birthday nito. Bakit may tarp? Tanong ni Vivian habang pumapasok. Decor lang. Sagot ni Daniel na hindi makatingin ng diretso. Nandoon ang buong barkada. May spaghetti, may lumpia, may mga batang nagtatakbuhan. Speech! Speech! Sigaw ni Carlo nang makitang may hawak na mic si Daniel. Uy, teka lang, sabi ni Vivian. Pero nakuha na ni Daniel ang mic. Kinabahan siya. Guys, simula ni Daniel na medyo nanginginig pero nakangiti. Alam niyo naman siguro na mahilig ako sa dramatic comeback. Finally, inamin! Sigaw ni Jessa. Nagkatawanan. Tumingin si Daniel kay Vivian, tapos kay Milo, na nakaupo naman sa sahig, busy sa cupcake niya. 4 years ago, may ginawa akong desisyon na akala ko ay tama. Pero, nasaktan ko yung 2 taong pinakamahalaga sa buhay ko. Tahimik ang room. Hindi ako nawala dahil ayoko. Tuloy niya. Nawala ako dahil natakot ako. Pero ngayon, ayoko nang matakot. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Vivian. Vivian?
Sabi niya at diretso sa mata. Hindi naging perpekto ang simula natin. Walang candlelight, walang ligawan. May ovulation calendar pa nga. Nagtawanan ng barkada. Pero sa lahat ng planado sa buhay ko, ikaw at si Milo, ang pinakatotoo. Humugot siya ng maliit na kahon sa bulsa. Nanlaki ang mata ni Vivian. Daniel! Pwede bang itama ako na to? Sabi niya. Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa utang. Kundi dahil mahal na mahal ko kayo. Tahimik. Pakakasalan mo ba ako? Sa likod ay sumigaw si Carlo. Say yes na yan! Natawa si Vivian habang umiiyak. Ang tagal mo bumawi, sabi niya. Nanginginig ang boses. Pero, oo. Sumabog ang hiyawan sa paligid. Lumapit si Milo, hawak ang cupcake. Ma, anong nangyayari? Lumuhod si Daniel sa level niya. Champ, sabi niya na mahina. Pwede mo ba ako maging daddy? Hindi lang sa puso, kundi sa papel din? Nag-isip si Milo saglit. Yung daddy ba na magtuturo sa akin magbike ulit? Tanong nito. Oo. Yung daddy na bumibili ng mangga? Oo. Ngumiti ang bata. Sige. Tumawa't umiyak sabay si Vivian. Alam niya na ngayon. Sigaw ni Mika sa barkada. Si Daniel ang daddy. Tagal na naming hula yan, sagot naman ni Jessa. Sa simpleng civil wedding, makalipas ang ilang buwan, walang engranding venue. Garden lang sa loob ng city, ilang upuan, puno ng ilaw. Si Milo ang ring bearer. Sobrang seryoso habang naglalakad. Sa harap ng maliit na grupo ng pamilya at barkada, magkahawak kamay sina Vivian at Daniel. From business meeting, bulong na Daniel, to wedding ceremony. Next time may lawyer na, sagot niya. Natawang officiant. Sa huling bahagi ng seremonya, hinawakan ni Daniel ang kamay ni Milo. Simula ngayon, sabi niya, hindi na lang kita aalalayan sa pagbike. Kasama mo na ako sa lahat. At sa wakas, buo na ang pamilyang hindi nila planong buuin. Pero piniling mahalin ng buong buo. Hindi man perpekto ang simula, pero minsan, ang mga kwentong nagsimula sa maling timing, sila pala ang may pinakatamang ending. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!